Mga tol, supalpal ang mga China Coast Guard mga tol dahil hindi sila pinahintulutan ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal na maghari-harian mga tol. Hindi nakapalag mga kapatid, no? Ito ang ating panonoorin mula rito kay John Reps mga tol. Bago natin to simulan, syempre unang-una huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. No, at bilang isang Pilipino, dapat aware ka sa mga ganitong balita at ganitong mga talakayan. Dahil kung ikaw ay isang Pilipino, dapat mahal mo ang iyong bayan mga tol. No? Huwag nating kalimutan mga kapatid, suportahan natin lagi ang galaw, ang mga panukala ng ating kinauukulan, gobyerno, Coast Guard, Sandatahang Lakas, lahat yan. Suportahan natin sila mga kapatid. Alright, samahan ninyo ako mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Patuloy na sinusubaybayan ng Philippine Coast Guard ang galaw ng isang research vessel ng China sa Escoda Shoal. Yan research vessels mga kapatid ng China sa may Escoda Shoal. Ang China Coast Guard naman ay hindi na nagpumilit na lumapit o manggulo sa isang barko ng BFAR sa Escoda matapos itong harangin ng Philippine Coast Guard. Woo! Philippine Coast Guard na humaharang ngayon, kayo manggugulo. Aktibong binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard ang isang multipurpose oceanographic research vessel na kay Susan Hao sa pamamagitan ng dark vessel detection ng Philippine Coast Guard. Ang barko ay nagpakita ng irregular na AIS o Automatic Identification System transmission habang nagnanavigate sa hilagang bahagi ng Escoda Shoal. Bukod pa rito, pisikal na sinusubaybayan ng BRP Teresa Magbanwa ang isang Chinese research vessel mula nang dumaan ito sa date astern humigit kumulang 5.5 nautical miles. Ang kay Susan Hao ay idinisenyo ng Marine Design and Research Institute ng China at binuo ng Wuchang Shipbuilding Industry Corporation. Nilagyan ito ng advanced na teknolohiya na nagbibigay daan sa komprehensibong pagmamasid sa kapaligiran ng dagat, pagtuklas, pagkuha ng sample at pagsuri. Base sa data ng pagsubaybay, ang barko ay umalis mula sa Panganiban Reef noong July 26 at mula noon ay dumaan sa ilang kritikal na lokasyon kabilang ang Ayungin Shoal, Raha Sulaiman Shoal, Bulig Shoal, Hasa-Hasa Shoal, Abad Santos Shoal at kalaunan ay nakarating na ito sa Escoda Shoal. Samantala, Ano kayang hinahanap ng barkong yan? No? Talaga naghahanap sila ng matinding resources dito sa West Philippine Sea. No? bilang suporta sa inisyatiba ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay naipamahagi ang fuel assistance sa mga Pilipinong mangingisda sa Escoda Shoal. Nag-deploy ng rigid hull inflatable boats ang BRP Teresa Magbanwa upang magbigay ng seguridad, kaligtasan at tulong sa pagpapadali sa pagsasagawa ng aktibidad na ito. Ang direktiba ng Philippine Coast Guard ay naglalayo na matiyak na ang mga mangingisdang Pilipino ay makaka-access ng fuel support sa offshore fishing grounds nang walang pakialam mula sa alinmang partido, kabilang ang China Coast Guard. At yun naman talaga nang nararapat mangyari, di ba? Dapat wala talaga nang iistorbo sa atin, mga tol. Etong ginagawa kasing to ng gobyerno, mga kapatid. Hindi naman to paghahamon ng gera, o hindi naman to provokasyon kung titignan mo. Di ba? Ito'y ginagawa ng ating gobyerno para matulungan yung ating mga mangingisda, mga tol, kasi nangangailangan tong mga tol, lalong-lalo na ngayon sa mahal ng krudo, mga tol, ang mahal ng gasolina ngayon, eto diesel, mga kapatid, imbis yung kinikita nila, bibili pa nila ng krudo para sila makapangisda, makapalaot, diba? Tinutulungan na sila ng gobyerno. Asan ang provokasyon doon? Ito ba ay paghahamon ng gera para pigilan pa ng China, mga tol? Parang humanitarian mission to kung titignan mo eh. At saka isa pa, hindi tayo threat sa kanila kasi nasa loob tayo ng exclusive economic zone natin. Kung tutuusin mga tol, dapat nga sila ang wala rito sa atin eh, di ba? Pero tignan mo, sila yung patuloy na humaharang, sila yung patuloy na nagkokos ng threat dito na ikinababahala ng mga mangingisda. Yung mga mangingisda hindi na makapunta doon sa mararaming isda talaga kasi pinapaalis sila. Kaya talagang konti na lang ang nahuhuli nila, di ba? Sa kasalukuyan, ang mga nakadeploy na rigid hull inflatable boats ng Philippine Coast Guard ay epektibong humaharang sa mga pagtatangka ng China Coast Guard. O yan, tingnan mo. Halimbawa na lang ito, BFAR yan. Alam naman nila kung anong meaning yan eh. Di ba?
Eto yung Coast Guard natin, eto yung mga China Coast Guard. O tignan mo, bakit kayo lalapit? Anong problema ninyo? Dapat nga wala kayo diyan, eh. Nalapitan ang sasakyang pangdagat ng BFAR na sa gayoy pinangangalagaan ang proseso ng pagpapamahagi ng gasolina. Naalala ko pa dati, itong China Coast Guard, winater cannon pa nila tong BFAR, 'di ba? OA sila mag-reaction, eh. Binigyang diin ni Admiral Gavan ang kahalagahan ng interagency operation na ito bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba na tinatawag niyang bayanihan sa karagatan na binibigyang diin ang pangangailangan ng isang One Nation Engagement at Sea o 'Di ba? Ang ganda-ganda ng mission na 'yun, no? Bayanihan. binibigyang diin ang pangangailangan ng isang One Nation Engagement at Sea o One at Sea na diskarte upang maprotektahan ang ating mga interes sa West Philippine Sea. Kaya ang China Coast Guard ay hindi na nagtangkang lumapit o manggulo sa operasyon ng BFAR at Philippine Coast Guard. O buti naman may common sense kayo. Buti naman may common sense sila. Diba, lalapit pa sila, manggugulo pa sila. Kaso mga tol, masakit lang isipin talaga, no? Kahit sa kabila ng naibabalita na sa mga telebisyon, naibabalita na rito sa YouTube, 'di ba, sa mga news agency, nabibigyan pa natin ng reaction. Pero mga tol, marami pa rin mga Pilipino nagbubulag-bulagan. Parang nag-aanga-angahan sila, hindi nila alam kung anong nangyayari, 'di ba? Buti na lang ngayon mga tol, eto for the past few weeks mga tol, wala tayong masyadong nababalitaan ngayon na ginagawang panghaharas ng China. Wala tayong nababalitaan na nanghaharang sila, gumagawa na naman sila ng hindi kanais-nais sa karagatan. At yan ay dahil nga yan sa effort ng ating gobyerno mga tol. Patuloy sila sa pakikipag-usap, nagbababa sila ng mga ego nila, nagbababa sila ng, alam mo yun, nakikipag-usap pa rin sila ng pilit kahit na itong China hindi ata marunong umintindi ng tamang pakikipag-usap. Kahit na nitong nakaraan after ng kanilang pagkakasundo daw, biglang gumagawa na naman ng peking balita ang China na keso nagpaalam daw ang AFP natin para magsagawa ng resupply mission at saka para alam mo yun, makapagdala tayo ng supply doon sa BRP Sierra Madre. Pumayag daw tayo ng on-site verification. Lahat 'yon mga tol kini-claim ng China kahit walang katotohanan, 'di ba? Pero kahit na gano'n pa man at ang mahalaga kasi do'n mga tol nagawa natin yung ating misyon ng walang gumugulo, malaya tayong nagagawa natin kung ano yung dapat nating gawin sa karagatan. 'Yun ang importante mga tol, 'di ba? 'Yun ang importante, maging malaya tayo sa mismong karagatan natin. At sa balitang Middle East naman tayo mga kabayan, sa patuloy na operasyon ng Israel Defense Forces ay siyam na Hamas at Palestinian Islamic Okay, hindi ko na bibigyan ng reaction video pa 'tong kaguluhan na 'to at wala naman din tayong magagawa diyan mga tol, eh. Ang kailangan natin magbantay, maging aware mga tol sa takbo ng ating ekonomiya dito sa Pilipinas siyempre at mga nangyayari sa West Philippine Sea. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga tol at saludo sa bawat Pilipino na handang ipaglaban ang kanyang kasarilihan at ang kanyang bansa. No, maraming maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.